Ang kwentong ito mga idol ay tungkol kay Tatay Dadoy at Tatay Abito. Minsan kasi hindi ganun kahilig sa pananabong si Tatay Dadoy. Ngunit sa mga sandaling iyon, mayroon silang mission doon sa Barrio Hagakhak, kung saan yung mga kaibigan naman or mga pinsan ni Picto, ang kaibigan nila ni Tatay Abito at Tatay Dadoy, ay nawala doon sa lugar. Ang lugar ng Hagakhak, napabalita itong tirahan din ng mga aswang, kaya hinala nila maaring nabiktima ang mga ito ng mga aswang. So ngayon pakinggan natin ang kwento nila ni Tatay Dadoy at Tatay Abito tungkol sa kanilang araw ng linggo. Habang nagpapahinga itong si Tatay Dadoy doon sa kanyang kubo sa gitna ng kanyang malawak na palayan, sa mga sandaling iyon kasi kasama niya ang isa pang apo na si Anding, nagbabantay ang mga ito sa kanilang ginagawang pantaboy para sa mga ibon ng maya na laging namimisti sa kanilang palayan. Nagtataka kasi ang matandang albularyo dahil laging napuputol ang lubid na ginagawa nilang linya papunta doon sa iba't ibang bahagi ng kanyang mga kahon para pantaboy doon sa mga ibon. Kaya sa hapon na iyon, binabantayan nila ang mga ito. Baka kasi may mga hayop ang nanggugulo at namimisti din. Sa mga sandaling ito, nakaidlip itong si Tatay Dadoy. Ngunit nagising din ito agad dahil sa tawag ng isang pamilyar na busis sa kanya. Nagising itong si Tatay Dadoy at wika nito doon sa kanyang apo na si Anding. Anding, tingnan mo nga kung sino yan. Mukhang boses ni Abito. Baka may kailangan itong mahalaga sa akin. At nang tingnan nga ito ni Anding, walang iba kundi si Tatay Abito nga ang nasa labas ng kubo. Kaya agad na bumangon at lumabas itong si Tatay Dadoy. Kinausap niya agad ang kanyang matalik na kaibigan na si Tatay Abito. Masinsinan ang pag-uusap ng dalawa. Lumipas ang mahigit sa isang oras bago natapos ang kanilang usapan. Mayroong napagkasunduan ang mga ito. Ilang sandali pa, kinausap na din itong si Tatay Dadoy ang kanyang apo na si Anding na ito na muna ang mamamahala sa kanyang palayan habang wala siya. Wika ng matandang albularyo. Anding, kayo na muna ang bahala ni Mark na mamamahala dito sa ating palayan. Mayroon lamang kaming mahalagang puntahan ni Abito. Baka ilang araw din kaming mawawala. Ikaw na muna ang bahala dito. Pagkatapos, pagsapit ng gabi, nagpapahinga na mga ito doon pa rin sa kubo nitong si Tatay Dadoy. Kailangan kasi nilang bantayan ang palayan dahil bukod sa mga namimisting mga ibon, may mga panakanakang gumagalang mga aswang din ang namimisti doon sa lupain ng matandang albularyo. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umaga, nandoon na sa bahay nitong si Tatay Dadoy itong si Tatay Abito. At saktong nakabalik na din itong si Tatay Dadoy doon sa kanyang bahay, galing doon sa kubong nandoon sa gitna ng kanyang malawak na palayan. Wika naman agad itong si Tatay Abito. Mabuti at maaga kang nagising, Dadoy. Kailangan natin na makaalis ng maaga. Nandoon na sa eskina ng kalsada, naghihintay si Picto. Agad naman na kinuha nitong si Tatay Dadoy ang kanyang mga kagamitan at agad na umalis na ang dalawang matandang albularyo. Papunta ang mga ito doon sa kalsada ng sinawahan na malapit lamang din sa palayan nitong si Tatay Dadoy. Ang napag-usapan kasi ng mga ito, sasamahan nila itong si Picto, ang kanilang matalik na kaibigan, sa pagpunta doon sa bukirin ng Hagakhak, ang lugar na napabalitang ginawang tirahan na ng mga aswang. Uso kasi ang pasabong sa lugar na ito. Ang dalawang pinsan nitong si Picto nagpunta sa lugar na ito para mananabong, ngunit hindi na
nakabalik pa ang mga ito at walang ideya ang mga ito sa tunay na nangyayari sa dalawa. Ngunit ang hinala nitong si Picto, maaaring nabiktima ang mga ito ng mga mananabong na mga aswang. Kaya humingi ng tulong itong si Picto sa kanila. Agad naman na sumang-ayon itong si Tatay Abito at nangangako na tumulong sa pagpunta doon sa lugar na iyon. At itong si Tatay Dadoy, dala-dala na rin ngayon ang kakaibang manok panabong, kulay pula, pati ang mga tapay at kaliskis ng manok ay kakaiba. Dahil ang manok na ito ay ang kanyang kaibigan na engkanto na si Bangkil na nagkatawan bilang manok panabong. Sinadya nilang magdala ng mga panabong para magkunuring mananabong ang mga ito doon sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad, nakita na nila itong si Picto na dala-dala ang kanyang tricycle. Kasama din ito ang pamangkin kung saan may dala din itong dalawang manok panabong. Tuwang-tuwa ito nang makita sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Nagpapasalamat ito doon sa dalawa. Sagot naman itong si Tatay Dadoy, "Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na ito, Picto. Basta tungkol sa mga kampo ng kadiliman, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Dahil trabaho ko na linisin at patayin ang mga ito. At kung totoo man ang hinala mo, magbabayad ang mga aswang na ito. Ngunit kailangan muna natin na magmanman at magmatsyag doon sa lugar. Kailangan na isipin ng mga ito na mananabong lamang tayo doon sa lugar ng Hagakak. Wala tayong ideya at alam. Baka may mga kasamahan ng mga aswang na ito ng mga tao na tumutulong din sa kanila. Kailangan muna natin na pag-aralan ang buong lugar." Matapos ang kanilang pag-uusap, sumakay na ang dalawa doon sa tricycle nitong si Picto at pinaandar na ito papunta doon sa lugar na iyon. Kulang-kulang 1 oras ang dadaanin nilang biyahe papunta doon sa lugar. Medyo may kalayuan din ito dahil nandoon ito sa ikalawang bundok galing sa bukirin ng Sinawahan. Dumadaan muna ang mga ito doon sa mga kakahuyan at makalipas nga ang 1 oras na pagbiyahe ng mga ito, natanaw na nila ang sinasabing lugar ng Hagakak. Agad din na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya itong si Tatay Dadoy. Kaya wika nito doon kay Tatay Abito, "Papalapit pa lamang tayo sa lugar na iyan, Abito. Nararamdaman ko na ang kakaibang mga presensya ng mga kampo ng kadiliman. Talagang kakaiba na at nagbago na talaga ang lugar na ito kumpara doon sa huling pagpunta natin dito sa lugar ng Hagakak. Dumiretso muna tayo doon sa bahay nila ni Carlito. Kailangan natin na makapagtanong-tanong tungkol sa mga araw ng mga pasabong. Hihilingin natin din na doon muna tayo makatulog sa gabing ito." Itong si Carlito ay kakilala at kaibigan nila ni Tatay Abito at Tatay Dadoy. Paminsan-minsan nagpupunta din ito doon sa Sinawahan. At minsan din nakikigapas ito sa palayan nitong si Tatay Dadoy. May mga kakilala din ang mga ito dito sa lugar. Ngunit hindi na sila nagtitiwala pa sa mga ito ngayon. Maraming mga kabayan doon sa loob ng lugar at masisipat din agad ang malawak na palayan at maisan sa paligid ng lugar ng Hagakak. 3 beses nang nakapunta sina Tatay Abito at Tatay Dadoy sa lugar na ito noon. Ngunit hindi ganito ang lugar. Tahimik at payapa ang lugar na ito noon. Ngunit nang magsimula ang mga pasabong, marami nang napabalitang nawawala sa lugar na ito. At ayon pa sa mga balita, mga aswang ang may kagagawan sa mga pagkawala ng mga taong dayo at mga sabungero. At may mga nabalitaan pa ang mga ito
na maaring kasabwat ng mga aswang ang kapitan mismo ng lugar na ito. Ngunit walang ebidensya ang mga ito, kaya kailangan nilang palihim na mag-iimbestiga para mapatunayan nila ang mga haka-hakang iyon. Ilang sandali pa, dumadaan na ang mga ito doon sa ilang mga kabayan na nasa gilid ng palayan. May ilang mga kakilala ang mga ito na agad na namukhaan ang kanilang mga hitsura at bumati agad sa kanila. At dahil kasama nila itong si Picto na kilala bilang mananabong, agad na hinala ng mga tao na pananabong ang kanilang ipinunta at pakay dito sa lugar ng Hagakak. Tumuloy ang mga ito doon sa bahay nitong si Carlito na nandoon sa dulong bahagi ng lugar, malapit doon sa may ilog, na sa mga sandaling ito sa kanilang pagdating, nag-iimbak ito ng mga panggatong doon sa gilid ng kanilang bahay. Gulat na gulat pa nga ito nang makita ang paparting na sina Tatay Abito, Tatay Dadoy, at ang kilalang mananabong na si Picto. Agad na tumigil sa kanyang ginagawa itong si Carlito. Maluwang ang ngiti na sinalubong sina Tatay Dadoy. Agad na wika nito doon sa kaibigan ng mga albularyo. Ay nako, napasagsag kayo Dadoy, Abito, at itong si Picto, at may dala kayong mga panabong na manok. Mukhang alam ko na kung ano ang ipinunta ninyo dito sa aming lugar. Ngunit ikaw Dadoy, Abito, hindi ko inasahan na magkakainteres kayo sa pananabong. Ngayon ko pa lamang napag-alaman na mahilig din pala kayo sa pananabong. Kailan pa? Dadoy, tika nga muna. Pumasok muna kayo doon sa loob ng aking bahay. Ipaghanda ko muna kayo ng merienda. Mayroon akong nilagang kamuti at saging. Tara na, umaambon pa naman. Mukhang ulan sa araw na ito. Nang makapasok na ang mga ito doon sa loob ng bahay nitong si Carlito, agad na inutusan nito ang kanyang asawa at anak na ipaghanda sina Tatay Dadoy at ang mga kasamahan nito ng merienda nila. Nang makaupo naman ng tuluyan ang mga ito doon sa upuan na kawayan doon sa may sala, agad na nagtanong itong si Tatay Dadoy tungkol sa mga araw sa pasabong na iyon. Wika na matandang albularyo. Picto, anong araw ba magkakaroon ng pasabong sa lugar na ito? Kasi itong si Picto, talagang sinadya kami doon sa aming palayan para lamang makapanabong dito sa lugar. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga pasabong sa lugar na ito. Ngunit itong si Carlito, kinutuban talaga ito ngayon kung bakit kasama nitong si Picto sina Tatay Dadoy at Tatay Abito. Batid niyang hindi lang pananabong ang pakay ng mga albularyo. Dahil kilala niya ang dalawang ito, hindi nananabong ang mga ito. Agad na muling tanong nitong si Carlito doon sa dalawang albularyo. Mawalang galang na sa inyo, Dadoy, Abito. Kilala ko na kayo. Naging kaibigan ko na kayo ng ilang mga taon at malaki ang aking respeto sa inyo. Bilib ako sa lakas ng loob at tapang ninyong tangan, ninyong dalawa. Ngayon, tapatin mo nga ako, Dadoy. Ano ba talaga ang pakay ninyo dito sa aming lugar? Mas mabuti na yung maaga pa magkaalaman na, para kung may maitulong man ako, magagawan ko agad ng paraan. Napangiti naman itong si Tatay Dadoy sa sinasabing iyon ng kanilang kaibigan. Kaya sinabi na nitong si Tatay Dadoy ang kanilang tunay na pakay. Sa tingin ng matandang albularyo, mapagkakatiwalaan din itong si Carlito. Dahil bukod sa matagal na silang magkakaibigan ito, napaka-imposibleng may kinalaman itong si Carlito
sa pagkawala ng mga dayo at mga mananabong dito sa kanilang lugar. Kaya sinabi na nitong si Tatay Dadoy ang kanilang tunay na pakay tungkol sa mga nawawalang mananabong at mga dayo. At sinabi na din ng matandang albularyo ang tungkol doon sa dalawang pinsan nitong si Picto. Napatitig pa nga itong si Carlito doon kay Tatay Dadoy at pagkatapos lumingon ito doon kay Tatay Abito at Picto. Hindi ito makapaniwala na maging ang mga pinsan nitong si Picto nagiging biktima din pala ng mga kumakalat na mga balitang mga aswang doon sa kanilang lugar. Wika nitong si Carlito, "Nako, Dadoy, iyan din ang dahilan kung bakit gusto kong lumisan at umalis na lamang sa lugar na ito. Hindi ko na maatim na mapakinggan ang mga masasamang nangyayari dito sa aming lugar. Hindi ko din alam na kabilang pala sa mga nawawala ang mga pinsan mo, Picto. Marami ng mga agam-agam, marami ng mga haka-haka ang kumakalat dito sa baryo ng Hagakak. At lahat ng mga ito, mga aswang ang may kagagawan. Mga mananabong na mga aswang. Ay, at atin-atin lamang ito, Dadoy, Abito, Picto. Ayon sa mga balitang kumakalat dito sa aming lugar, kasabwat ng mga aswang ang aming kapitan. Hindi ko lamang sigurado kung totoo ang mga paratang na ito. Kung ano man ang plano at balak ninyo, Dadoy, nakahanda akong tumulong. Hindi ko na kayang lunukin pa ang mga kasamaan na kumakalat dito sa aming baryo. Baka isang araw, darating ang pagkakataon na kami naman ang mabibiktima ng mga ito. Masaya ako at iyan pala ang ipinunta ninyo dito sa lugar ng Hagakak. Kaya agad na napag-usapan nila ang kanilang mga dapat na gagawin. Unang gagawin nila, matyagan at tiktikan muna ang mga dayong sa bungiro na hinihinala nilang mga aswang ang mga ito. Ayon nitong si Carlito, bukas magkakaroon na naman ng pasabong dito sa kanilang lugar at magandang pagkakataon ito para simulan agad ang kanilang plano. Sa ngayon, nagpasya muna ang mga ito na maglibot-libot doon sa buong baryo para makapagmasid-masid at makapag-imbestiga na din ng palihim. Huwikang muli nitong si Carlito, "Sige, sasamahan ko kayo, Dadoy. Tatapusin ko muna ang iniimbak kong mga panggatong. Malapit na yung matapos. Ipasok nyo muna sa kulungan ang mga panabong yung dala." Makalipas naman ang ilang mga sandali, matapos ang ginagawa nitong si Carlito, agad nang umalis ang mga ito. Naiwan naman sa bahay nila ni Carlito ang anak nitong si Picto para bantayan ang kanilang mga panabong, kasama din ang ilan doon sa mga anak nitong si Carlito. At habang naglilibot ang mga ito doon sa buong baryo, nagtataka sina Tatay Dadoy at Tatay Abito dahil habang dumaan ang mga ito doon sa dalawang mga bahay na nandoon sa may kawayanan, nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya na parang mga presensya galing sa mga aswang. Kaya wika nitong si Tatay Dadoy, "Abito, huminto ka muna." Sagot naman nitong si Tatay Abito, "Bakit, Dadoy? Naramdaman mo rin ba ang mga presensya ng mga aswang sa paligid?" Tumango lamang itong si Tatay Dadoy at palihim na binulungan itong si Tatay Abito na huwag muna nilang ipaalam ang kanilang
nararamdaman ng mga presensya ng mga aswang doon sa kanilang kasama na si Carlito. Nakita kasi ng mga ito ang dalawang mga katao ang nakatayo doon sa gilid ng puno ng mga kawayan na may hawak na panabong na manok habang mariin na nakatitig sa kanila. Nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad at hindi na nila iniintindi pa ang dalawang iyon. Habang naglilibot ang mga ito, ipinakilala din itong si Tatay Dadoy at Tatay Abito sa mga kakilala nitong si Carlito na hindi pa alam ang presensya ng dalawa. Hanggang sa pagsapit ng dilim, nakabalik na ang mga ito doon sa bahay nitong si Carlito. Dito na nagtanong itong si Tatay Dadoy doon kay Carlito tungkol doon sa mga nakatira sa dalawang bahay na nakatayo sa gilid ng kawayanan. Sagot naman nitong si Carlito, 3 buwan pa lamang ang mga iyon simula nang lumipat ang mga iyon dito sa aming baryo, Dadoy. Mga kamag-anak ang mga iyon ni Kapitan Delpin, ang kasalukuyan na kapitan namin dito sa aming baryo. Bakit, Dadoy? May nararamdaman ka bang kakaiba sa mga iyon? Magsabi ka lamang ng katotohanan, kaibigan na Dadoy. Dahil marami-rami na rin ang naghihinala dito sa aming baryo sa mga pamilyang iyon. Kaya sagot nitong si Tatay Dadoy doon kay Carlito, tatapatin na kita, Carlito. May nararamdaman kami ni Abito na kakaiba sa mga iyon. Yung dalawang kalalakihan na nakatayo doon sa gilid ng kawayanan, hindi mga tao ang mga iyon. Mga aswang ang mga ito, Carlito. Napatungo na lamang itong si Carlito dahil maging sila nagdududa din sa katauhan ng mga iyon. Maraming bisis na kasing may mga karanasan ang mga ito nakakaiba doon sa mga taong iyon. Parang hindi mga normal at kakaiba kung kumilos at tumitik. Sagot nitong si Carlito doon kay Tatay Dadoy, iyan din ang aming hinala, Dadoy. Ano ngayon ang binabalak mo? Mananabong ang mga iyon, Carlito. Hindi ba? Kaya ang gagawin natin, kalabanin natin ang kanilang mga manok bukas. Tatalunin natin. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito.